Magandang araw sa inyo. May bago na naman akong ibabahagi sa inyong kaalaman tungkol sa pag-aayos ng sasakyan. Siyempre, ang sasakyan na ito is ito yung project truck ko na Fuso Magnum dump truck. So, ang makinang ng dump truck na ito guys is 6D16 Mitsubishi 6D16. So, ito yung project truck ko guys na naiwan ko. Matagal ko rin naiwan, mga almost 4 months ata guys, lalo na yung pandemic COVID-19 na nag-lockdown dito. So naiwan ko to, and then medyo busy rin kasi kaya maraming ginagawa. May nagpapa-convert ng multicab, so medyo matagal ko ring naiwan to. And then ang may-ari nito guys is gusto na niyang ipatapos ito, kaya dito muna ako magpo-focus sa pagbablog. So babalik na naman ako sa dati kong trabaho guys, na naglalatero. Kung hindi ako nagkakamali, latero ata ang tawag dyan sa Tagalog, pero sa amin dito sa Bisaya is bodybuilder. So mas social ang Bisaya guys, no? Kasi bodybuilder nga yung tawag dito sa amin. So guys, ito nga nire-repair ko itong dump truck na ito kasi nga kinalawang na yung chassis ng kanyang body. And then ito rin secondary chassis ng ito nga part is kinalawang na rin to, pero hindi na namin tinanggal, hindi ko na pinalitan. Nire-repair ko na lang siya. And then dito, kung nakikita nyo guys, nakabatak na siya. Binatakan ko na yan para malinis yung gawa. So matagal talaga itong natingga guys. Yan oh. So bago to kinalawang na. Yan. Ang kagandahan lang nito guys, mas matibay ito kumpara sa Surplus Japan. Kung bibili ka ng Surplus Japan, ipapakita ko sa inyo mamaya guys kung bakit nasabi ko na matibay ito. After matapos nito is matibay ang body nito compare sa bibili ka ng bago na Surplus Japan. So tinanggal namin to ng aking pinsan, itong body. Ayan, lagyan namin ng stand yan. Yan, so kailangan pa namin itong i-repair ang body. So kailangan namin itong tanggalin guys. Yan, papalitan namin yan ng bago. And then dito guys, ayan oh, nakikita nyo mga kalawang. Ayan, so kakat pa namin to dito guys. Tatanggalin namin mga kalawang. Yan, tatanggalin namin. And then after nito matanggal, siyempre kailangan linisan. And then pipinturahan ng epoxy primer para pulido yung gawa natin. So ayan, nakikita nyo. Ito yung body niya guys. Yan, tinanggal namin dito kasi kinalawang na to So kinat namin dyan, pati ito cut din namin to, tatanggalin ng mga kalawang. Ayan, ito tatanggalin din to. Ayan, nakikita nyo, yan, nakakat na yan. Yan, hindi lang natapos guys, pero kakat namin yan dito para matanggal ang kalawang. And after na naming i-repair to guys, siyempre pipinturahan ng epoxy primer, and then pwede na naming isalpak ito guys. Pwede namin itong isalpak. And then sayang guys kasi hindi pa ako nagbablog ng time na yon nung ginawa namin to ng aking pinsan. Itong boom na ito guys is, ayan, itong boom na ito is meron na itong leak.
And then sa loob guys, may issue kasi ito kapag nakadam siya ay bababa siya guys. So may issue yung pangilalim niya. So in-overhaul ko na rin itong boom na to. And then pinalatan na ko siya ng ring kasi meron siyang ring guys. Parang katulad ng sa makina, meron siyang piston ring. May piston din sa ilalim nito guys. So dalawa lang yung ring niya. And then yung isang ring niya, yung pinaka top ring niya is plastic. And then yung secondary ring na is metal. Yung plastic guys is nadurog. Kaya ang ginawa ko is pinalitan ko yung ring na plastic. And then may leak dito. So bumili na rin ako ng dalawang repair kit niya dito na o-ring. So ngayon wala na siyang tagas. And then pati ang pump nito guys sa boom, pati dito guys, pump nito sa boom guys, may leak ito dati dito guys, pero ngayon wala na kasi ni-repair ko na rin to guys. May leak dito, so bumili ako ng oil seal, yung high pressure na oil seal, and then pinalitan ko siya guys. So sayang talaga guys kasi hindi nasubaybayan yung mga ginawa ko sa dump truck na ito dati guys. Pero ngayon nga nag-start na akong mag-vlog guys, is isi-share ko rin sa inyo yung iba ko pang kaalaman sa pag-aayos ng sasakyan. So guys, since matagal itong natingga nga, so try kong paandarin kasi matagal na rin itong hindi napaandar. Maganda kasi sa makina, minsan pinapaandar natin. So try ko lang ikabit ang battery kasi tinanggal ko para hindi ma-drain yung battery. So try nating ikabit. Sana naman ay hindi na drain itong battery na to kasi kailangan ko pang mag-charge pag na-drain to. So ayan. And then try nating paandarin kung aandar ba. Sana nga hindi na drain ang battery para aandar lang kasi madali lang naman paandarin ang makina na 6016. So try natin guys. Ayan, umandar naman guys. Buti hindi na drain yung battery. So guys, may isi-share din ako sa inyo kasi may issue kasi ang makinang ito. Ang issue lang naman niya guys is mausok siya. Mausok siya ng puti. So titingnan natin yung tambotso kung talaga bang mausok siya ng puti. Tingnan natin guys. Yung tambotsong ito is naputol na, so kailangan pa namin tong i-repair. So ayan, kung nakikita nyo dyan sa ilalim, dyan yung tambotso na yan. So puti na may pagka bluish yung usok niya guys. So pag ganitong issue guys, ang injector ang may problema nito. So yun yung isi-share ko sa inyo kung paano mag-diagnose ng sirang injector. Ayan. So nakikita nyo guys, sobrang usok, saka masakit sa ilong at saka maanghang sa mata. So try mo lang muna nating tingnan yung makina guys. Ayan guys, nilagyan ko lang muna ng temporary filter guys kasi nga tinanggal namin tong filter na nakakabit dito kasi nga nire-repair pa namin itong kanyang chassis. Tingnan nyo guys, meron siyang temporary filter. So guys,
sana subaybayan nyo ang vlog na ito kasi syempre maglalatero ako, and then isi-share ko rin sa inyo guys ang aking kalaman sa pag-diagnose ng mga injector. Itong mga injector na ito guys, kung alin ba sa kanila yung sira, kasi hindi naman totally sira itong lahat. Meron lang talagang sira sa injector na yan. Kumbaga hindi siya totally pulverized yung fuel, kaya nangyayari is hindi totally burn yung diesel, kaya mausok siya guys. Amoy diesel yung combustion niya, maanghang, masakit sa ilong, masakit din sa mata. So okay pa naman tong makina nito guys, nasa top condition pa naman siya, kaya lang medyo mausok din talaga siya ng puti. Pero pag mainit na guys, nawawala naman siya ang kanyang usok. Pero mas maganda talaga yung condition talaga ang makina. So try lang natin guys na idam. Ayan, naka-engage na dito yung pito niya, yung pang switch niya para ma-idam natin. And then hihilahin lang natin to. May button dito sa taas, pindutin na natin yung button, and then after is hihilahin natin. Ayan, and then titingnan natin dito guys. Ayan, nag-dam na siya guys. Ayan, yan yung boom niya guys. So condition na ito guys. Kaha na lang nito ang kulang para maisalpak. So i-explain ko sa inyo guys kung bakit nasabi ko kanina na mas matibay pa ito kung bibili kayo ng Surplus Japan. Yan, lagyan lang natin ito ng kahoy para panigurado, baka maaksidente tayo, biglang bumaba yung chassis, maipit pa tayo. So ito guys, kasi pag bago yung dump truck guys, dito wala itong flat bar dito guys. Halo lang ito dito. And then ito guys, wala rin itong flat bar, parang ganito lang dito sa baba. Ayan, halo lang siya. So dito inimpalmihan namin yan ng flat bar. At hindi lang manipis na flat bar yan guys, makapal yan, 1/4 standard. Ayan. So kailangan talaga is malinis yung gawa natin guys. Kasi pag hindi naman sa pag yayabang guys, pero pag akong gumawa guys, ayaw ko talaga na marumi yung gawa. Ayan. So ito nga pala guys is tangke ito ng Freon. So pinalitan ko na rin kasi nga ano bang tawag term nito sa Tagalog, yung kinalawang na, marami na siyang leak, kaya pinalitan ko na lang. Bumili ako ng tangke ng Freon. So mura lang naman to guys, sa halagang 50 pesos. So okay na yung tangke niya, wala na siyang leak. Then syempre kailangan trabahuin natin ito. Yan, trabaho ko yan pati dyan sa ilalim. Yan. So ito yung bagong isi-share ko sa inyo guys, kung paano mag-repair ng sasakyan. Kahit paano, kahit sa kunting kaalaman ko lang, ay maibabahagi ko rin sa inyo.
kung paano mag-ayos ng sasakyan. Yan, kung titingnan nyo guys, talagang matibay yan. Kasi may bracket na sa likod. Then pati yung tambotso nito guys is papalitan ko pa kasi napakapangit ng setup nito. Yan, halos dumikit na sa propeller guys. Yan o, ang muffler nya. So sana guys, subaybayan nyo itong gagawin ko na Fuso Magnum dump truck. Yan. Dahil dito muna ako magpo-focus sa pagre-repair nito guys. Mare-restore ko to. Sana ma-restore ko ng maayos na may balik natin sa dating alindog niya guys. Ang maganda naman pagkatapos ang resulta. So yan. Yan o, nakikita nyo guys. Napakausok talaga niya. Pag malamig pa yung makina, bagong andar pa, talagang mausok siya guys. And then yan, yung mga kinalawang guys, tatanggalin namin yan. Battery nito, ito nga sa video na to, kasi hindi ako nagandahan sa pag setup ng naglalatero nito dati, kaya tatanggalin namin yan, babaguhin namin yan. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please wag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na aking i-upload. Maraming salamat sa inyo guys, and ingat po kayong lahat. God bless po.